Makibukas po kayo sa inyo pong mga hawak na Biblia. Makibukas po kayo doon sa Nehemiah chapter 12, 27 hanggang 37. Nehemiah chapter 12, 27 hanggang 37. Kung inyo na pong nakita, samahan niyo po ako sa pagtayo at para po sa pagbasa ng salita ng Panginoon. At hayaan niyong basahin ko sa Tagalog at sundan niyo po sa inyo pong mga hawak na Biblia, English man yan, Tagalog. Sundan niyo lang po ako. Sabi po dito, nang itinalaga na ang pader ng Jerusalem, tinipon ng Libita sa Jerusalem upang magsama-sama nilang ipagdiwang ang pagtatalaga. Ipinagdiwang ito sa saliw ng mga awit, ng pasasalamat at ng tugtog, ng pumpyang, alpa at lira. Ang mga awit na mula sa angkan ng mga Libita ay dumating mula sa paligid ng Jerusalem at mula sa kapatagan ng Nitopa, sa bayan ng Gilgal at sa kapatagan ng Giba at Asmabet. Nilinis ng mga pari ang mga Libita at ang kanilang sarili ayon sa kautusan at ganun din ang ginawa nila sa mga tao. Nilinis din nila ang mga pintuan at mga pader ng lungsod. Isinama ko sa ibabaw ng pader ng lungsod ang mga pinuno ng Huda. Pinamahala ko sila sa dalawang malaking pangkat ng mga awit na lilibot sa lungsod upang magpasalamat. Ang isang pangkat ay lumakad na papuntang kanan sa ibabaw ng pader patungo sa pintuan papunta sa tapunan ng basura. Kasunod nito, ang kalahati ng mga pinuno ng Huda sa pangunguna ni Hosias. Nasa likuran nila sina Asarias, Isra, Misulam, Huda, Benjamin, Simayas at Jeremias. Hinihipan ng mga paring ito ang kanilang mga trumpeta habang sumusunod sina Zacarias, anak ni Jonathan at apo ni Simayas. Kabilang din sa kanyang mga ninuno sina Matanias, Gayas, Sakur at Asap. Sumusunod din ang kanyang mga kamag-anak na sina Simayas, Asarel, Gilalay, Maay, Nathaniel, Hoda at Hanani. Silang lahat ay may dalang mga instrumento na musika na katulad ng tinugtog ni Haring David na lingkod ng Diyos. Ang pangkat na ito'y pinangunahan ni Isra na dalubhasa sa kasulatan. Pagdating nila sa pintuan ng bukal, nagtuloy sila paakyat sa lungsod ni David. Lumagpas sila sa palasyo ni David hanggang sa sumapit sila sa pintuan ng tubig sa gawing silangan ng lungsod. Pinagbala na ng Diyos ang kanyang salita at kayo po'y makakaupo na. At para po sa mensahe sa umagang ito, ating pong tagapagsalita, Reverend Nestor Flores.
Okay, yan. Ayan, mas okay na po ito. At actually, tinetest po nila talaga yan sa umaga bago po gamitin. Kaya lang talaga pong nagkakataon pagka tumayo na rito, meron na pong konting distraction. But anyway, katulad nga po ng binanggit ko kanina, ang Tatay Fred ay nasa piling na po ng Panginoon at yung tatay naman po ni Kim Bandeleon ay nasa pumanaw na rin po. Kaya yan po yung mga kalungkutan. Bagamat ang ating pong binibigyan pansin ngayon ay leaders don't celebrate until the job is done. May apat na mahalagang celebration po dumating sa atin nito pong mga nakaraang 2 linggo, nito pong pagpasok po ng Mayo. Una po yung ating, anniversary, 49th anniversary ng Marikina Christian Fellowship. Meron din pong celebration ang Catholic Church. Di ba? Nagkaroon na sila ng bagong Papa from Pope Francis to Pope Leo XIV. Habemus Papam. Ayan. Meron ng Papa. At meron din pong Mother's Day celebration. Di ba? Meron tayong Mother's Day celebration. Ito po nakaraan. At meron din pong celebration doon po sa mga nanalo sa eleksyon. Ang daming celebration. Maraming celebration. Pero ang pinag-uusapan natin ngayon po umaga, leaders don't celebrate until the job is done. Sa inyo pong palagay, what is the greatest celebration you have attended or seen or experienced? Ano po ba yung pinakamagandang celebration na pagka umiikot ng isip nyo ngayon, ano ba ang pinakamagandang celebration na atin ko? Ito po ba ay yung birthday? Child dedication? Wedding? Dedication of building or business? Alin po ba doon o mga religious celebration? Ano po ba ang una nating inihahanda kapag may mga celebration or dedication? Anong una nating nahanda? Lugar? Pagkain? Minsan ipaparis natin yung ating celebration kapag sinabi natin, ang sarap naman ng pagkain dun sa natin ng celebration. Yung pagkain, ang parang nagiging pinaka-top of the list na magaling. So, ano po ba? Yung lugar, yung pagkain. Marahil sa atin po, when we talk about the celebration, katulad po ng celebration ng mga Israelitas, hindi po tayo ganoon kaseryoso katulad ng mga Israelita pagdating sa dedication. Dito po sa Nehemiah chapter 12, inirecord po yung isang dedication ceremony at likas na po sa mga Israelita sa Old Testament na seryosong nagdiriwang ng mga major milestones at accomplishments sa pamagitan ng mga dedication. For example, they dedicated their tabernacle. They dedicated their temples. They dedicated their children. They dedicated monuments to God's miraculous deliverance. They dedicated themselves to special services. So, marami po mga dedication na ginagawa ang mga Israelita. And by the way, in Nehemiah's time, ito po pinag-usapan natin, they didn't celebrate until the job is done. Sa chapter 6, verse 15, maalala po natin, ang sabi pong ganon, after 52 days of work, the entire wall was finished. Natapos na po. At nung matapos po yun, dapat celebration na kagad. Pero hindi po. But there was a delay of some weeks between the completion of the wall of Jerusalem and its dedication. Why do you think Nehemiah waited so long to do the dedication of the wall? Bakit po kaya? Bakit hindi kagad sila nag-celebrate? In fact, nagpunta po si Nehemiah doon para sa pagre-rebuild ng wall. Mayroon pong at least 2 good reasons why the dedication doesn't occur until chapter 12. From chapter 6 to chapter 12, nagkaroon po ng delay. Una, katulad po na pag-aralan natin in the past, malinaw mula sa mga aklat ni Nehemiah na ang mga pader ay hindi siyang pinakamataas na layunin. It's not the wall. At madalas po naulit natin yan sa ating mga nakarang mensahe. Kung ang pader lang dahilan, doon pa lamang sa chapter 6, nag-celebrate na sila.
Ikalawa po, ang panahong lumipas ay nagbigay kay Ezra at Nehemiah ng pagkakataon na magdala ng mga napakahalagang pagbabago sa buong Israelita. So hindi pa po ibig sabihin tapos na yung wall, okay na. May mga pagbabago pang dadalhin at mga mahalagang pagbabago sa mga Israelita, sa bayan ng Israelites. So, at siya nating pag-aaralan, bibigyan pansin ngayong umaga. There are at least 3 valid purposes o prerequisites na kailangan mo na mangyari bago sa dedication ceremony. Gusto ko lang pong daanan yung unang 3 na layunin. Yung pong mahalagang layunin yun, na atin na po ito na pag-aralan in the past. Actually, pagka tinignan po natin yung Nehemiah chapter 12, may dedication pero may nangyari na muna. Nagawa na itong mga bagay na ito at saka sila nag-dedicate. So ano po ba yung mga nangyari na bago sila po nagkaroon ng dedication o ng celebration? Una-una po, there is no celebration if there's no cleansing. Walang celebration kung walang paglilinis. Though cleansing is mentioned after celebration, sa verse 30, malinaw na nangyari ito bago pa man ang celebration. Ang sabi po ganoon, when the priests and Levites had purified themselves ceremonially, they purified the people, the gates, and the wall. Maalala po natin sa Nehemiah chapter 8, ang una pong binanggit doon sa unang pagkakataon na binasa ni Ezra ang Book of the Law sa Watergate, nag-iyakan po yung mga tao. Ang sabi po doon sa verse 9, when the people heard what the law required, they were so moved that they began to cry. Tapos na po yung wall noon pero dito po, nung binasa na yung law, then nagkaroon na po ng revival. Nagkaroon po ng revival sa Watergate. Sa mga may edad po ng Watergate, merong konting Watergate scandal. Sa panahon po ni Richard Nixon. Pero dito, sa panahon ni Nehemiah, that is a Watergate revival. It's not a scandal. Revival po ang nangyari doon. At bakit po significant ang Watergate? Una, dito ginagawa ang pampublikong pagbasa ng kautusan, at nagre-represent ito ng spiritual na pagbabago at paglilinis. Dito po ginagawa sa Watergate. Tama-tama naman yung kanyang pangalan, Watergate. Talaga po may tubig doon At dito, binabasa yung kautusan. Naglilinis kasi the word. Hindi po ba ang salita ng Diyos ang siya naglilinis sa atin. At ikalawa, yung public reading na ginagawa dito sa Watergate ay hindi lamang isang religious ceremony, kundi isang sama-samang pagtitiyak ng pagkakilanlan at layunin para sa mga Israelita. At ikatlo po, dito po nila nire-reaffirm yung identity and purpose ng mga Israelites. Isa ito sa mga pintuan ng Jerusalem na may mahalagang papel sa panahon ng muling pagtatayo ng mga pader ng lungsod sa ilalim ng pamumuno ni Nehemiah. So mahalaga po itong Watergate na ito. Dito po nagkaroon ng cleansing. Dito po nagkaroon ng revival. Kaya dito po sa Watergate, ginawa ang paghingi ng tawad, may mga spiritual na pangako na isinulat at nilagdaan. Sumusulat din po sila ng mga pumipirma din sila doon sa mga covenant na yon. Nangangako sila na magpapatuloy sila sa paglilingkod at sa pagsamba sa Diyos. At ang lungsod ng Jerusalem ay muling pinamunuan ng iba't ibang mga volunteers na handang maglingkod doon sa ministries na kailangan ng tao sa loob o sa labas man ng templo. At natandaan po natin, last Sunday, binigyan pansin po yung mga volunteers na pumasok. Tandaan po natin ang ganda-ganda ng story ng walls ng Jerusalem nung ginawa po ni Nehemiah yon. Nasa labas pa po ang mga tao. Ayaw nila sa loob kasi sira naman talaga yung loob Wala naman talaga sila magagawa doon sa loob Pero ang nangyari, nung matapos na po yun, nagkaroon na po ng cleansing, yung mga tao po sa labas, pinatawag po doon, katulad po ng una-una. Sinong una-una nag-sacrifice? If you remember the message last Sunday. The leaders. Yung mga leader muna nag-sacrifice. And then, ikalawa ay yung mga mandated. Yung mga nanalo sa loto, sa palabunutan.
Diba? Nanalo sa palabunutan. At ang sabi nilang ganon, divine will yon, Lord. Doon napili sila. Hindi yung kabigatan sa kanila. Hindi sila alis doon sa labas, papasok sa loob, na sira-sira, pero para sa kanila, it is the divine will of the Lord. And then there are the defenders, the temple workers, nandiyan po yung prayer warriors, nandiyan po yung mga gatekeepers, the worship leaders. Lahat po sila. Bumalik sila. Sa panahon po natin ngayon, how do we find cleansing today? How do you find cleansing? Madali na po sa panahon natin. Hindi po ba? Ipapahayag natin ating kasalanan. Kilalanin natin na tayo po ay nagkasala. Huwag nang itago. Hindi na dapat itago. Huwag na rin isisi sa ibang tao ang kasalanang nagawa. Huwag din itong baliwalain. Sabi nga po ay confess. Ipapahayag ang mga ito. Hindi lamang sa Diyos, kundi pati na rin sa sinumang naapektuhan ng kasalanang ito. Then, believe that God cleanses and forgives and restores you to fellowship. Ano po sinabi ni Apostle Paul sa 1 John 1:9? If we confess our sin, He is faithful and just to forgive us our sins and cleanse us from all unrighteousness. May cleansing po tayo mga kapatid. Before celebration, we need to be cleansed. Ikalawa po, there is no celebration if there is no sacrifice. Sa verse 43, and on that day they offered great sacrifices. Sabi pong ganon. And the great sacrifices offered by the people demonstrate their commitment and gratitude to God. Nag-sacrifice sila dahil sila ay labis na napuspos na kagalakan, nagpapasalamat at nais nilang ilaan ang kanilang mga buhay, ang mga ani, ang mga kawan, lahat para sa paglilingkod sa Diyos. Parang sinasabi po nila doon sa time na yun ng sacrifice o consecration. Another word na ginamit po rito ay consecration. Ang sinasabi nila, Lord, naririto po ang aking buhay, andito ang aking kawan, nandito ang aking yung mga pananim ko, narito Panginoon yung lahat ng bagay. Parang sinasabi nila, maari mong kunin ito at gamitin kailan mo man ibig. May mga first fruits po rito. Mga unang ani na kanila pong kinonsecrate for the Lord. Ang sakripisyo madalas ay tinuturing nating kalugihan. Di ba? Or a giving up of something valuable. Pero sa Romans 12:1, ang sabi pong inahamon po tayo sa Romans 12:1, I urge you therefore, brethren, by the mercies of God, that you, what? Present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your reasonable service. So, mahalaga po ang sacrifice. Mahalaga po yung pagbibigay na ating buhay ng panahon, ng talento sa Diyos. At ang sacrifice po na ito ay offering ourselves fully to God. Hindi lang po ito minsang pagkakaloob, hindi lang ngayon lang, kundi bilang isang patuloy na kaugalian, pang-araw-araw na pamumuhay na walang pag-iimbot. Bawat gawa ng sakripisyo, sumasalamin sa tamang selebrasyon. Ikatlo po, celebration is a time for contribution. Dinadaanan ko lang po itong mga bagay na ito kasi bago tayo pumunta doon sa celebration. Dito po sa chapter 12, verse 44 to 47, it is interesting to note na yung entire paragraph is devoted to giving. Yung mga ikapo at handog mula sa mga pinansyal na yaman ay siyempre isa pong regular na bahagi ng buhay reliyon ng mga Hudyo. Pero ang mga talatang ito na binanggit po dito, tumutukoy sa mga special na contribution connected to the dedication of the wall. Ito po ang sabi, notice how verse 44 reads, At that time, men were appointed to be in charge of the storerooms for the contributions, first fruits, and tithes. Parang inaasahan nila na may mga large gifts on dedication day. Marami magko-contribute. So much so,
na kinakailangan nila ng mas marami pang ushers para sa pag-collect ng contributions na yon. Naalala ko po nung ating pong special giving natin nung ating anniversary, nagkaroon tayo ng everybody's birthday. Ay, biblical po pala. Biblical. Ano po? Pag excited ka sa celebration, may special offering ka. May contribution. May gagawin ka. Kasi bahagi ka nun. And these purposes or prerequisites enable us to think through to what we are doing. Ito bang cleansing, sacrifice, or consecration, contribution, then celebration? Meron palang dapat gawin po muna bago po doon sa tunay na celebration. Dumadaan lang ba tayo sa isang traditional at inaasahang proseso? O ito po ba ay masabi nating may kabuluhan at may magandang dahilan kung bakit tayo nagse-celebrate? Actually, one of the celebrations na ginagawa natin ay church worship. Ito po ating worship service. Celebration dito. Ito po yon. At minsan mapapansin natin, hindi tayo ganun kagana sa pagsamba natin kasi meron pong prerequisites. And those prerequisites are cleansing, consecration, and contribution. Kaya minsan nawawala po yung kagalakan kasi parang I'm not part of the celebration. Minsan napipil niyo po ba yun? Kasi there's something wrong within me. Kaya minsan ang hirap mag-celebrate kapag alam natin na sarili natin, parang hindi naman ako talaga karugod-lugod o dapat eh. Because there are some things na kinakailangan for us to enjoy the celebration. And once you enjoy the celebration, iba na po yung feeling natin. At ito po yung naging respond nila after the cleansing, after the contribution, and after the consecration. Ito po, sa verse 27 hanggang 43, may kita po natin yung great celebration na nangyari. At kung mayroon na pong two themes o dalawang tema that come through this chapter, more than any others, they are joy and thanksgiving. Joy and thanksgiving. Tignan po natin ang verse 27. At the dedication of the wall of Jerusalem, the Levites were sought out from where they lived and were brought to Jerusalem to celebrate joyfully the dedication with songs of thanksgiving. And then verse 31, I had the leaders of Judah go up to the wall. I also assigned 2 large choirs to give thanks. Verse 40, the 2 choirs that gave thanks then took their places in the house of God. And on that day, so verse 43, they offered great sacrifices, rejoicing because God had given them great joy. The women and children also rejoiced. The sound of rejoicing in Jerusalem could be heard far away. Ito na po yung naging resulta ng celebration. Godly celebration always includes joy and thanksgiving. Mayroon pong kagalakan. Kung mayroon po isang katangian na nagbibigay ng pahiwatig na ang isang tao ay tunay na follower of Jesus, let me say this, ito ay ang kagalakan. It is joy. Alam niyo po kagabi, matin po kami na yung sa wake ng Tatay Fred. Kitang-kita po yung karakter na yon ng Tatay Fred na siya ay masayang tao. Iba po yung masaya, nagagalak yung kasayahan kasi para sa akin ang kasiyahan born out of joy. It's born out of joy. Minsan nababanggit lang natin masaya pero alam natin deep within merong dahilan. At kagalakan po, kitang-kita po yan sa isang mananampalataya. Lahat ng iba pang nakalista, for example po sa fruit of the Spirit, sa Galatians chapter 5, katulad ng love, peace, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control, ay evident to some degree sa mga unbeliever at sa mga believers. Ulitin ko po, yung pong sa Galatians chapter 5, evident po lahat yung binanggit kong yon sa mga unbelievers at saka sa believers. Pareho pong nakikita yon. Pero siyempre, iba po yung quality
when the Holy Spirit is the source. Tama po. Lahat naman minsan minsan nga sasabi natin, mas pasensyoso pa tong non-Christian na ito kaysa rin sa kilala kong Kristiyano. Kasi same naman eh. But when the source of that fruit is from the Holy Spirit, it's different. The quality is different. At ang joy, hindi mo makikita yan sa unbeliever. Palalawagin po natin. Ano po? Now, the difference between joy and happiness lies in their nature and duration. Nakasalalay po yun sa kanilang kalikasan at tagal. Ang kagalakan, kadalasan nilalarawan bilang isang pangmatagalang kondisyon na panloob o intrinsic na kontento sa lahat ng bagay o pangyayari sa kanyang buhay. Yan po yung kagalakan. Ang kaligayahan naman po o happiness naman ay isang panandaliang emosyonal o emosyon na naimpluwensyahan ng mga external factors or events na madaling lumipas. Yun ang masaya. Kung gayon, ang kagalakan ay isang katangian na halos imposibleng maranasan ng isang hindi mananampalataya. Pwede siyang masaya, natutuwa, naliligayahan, pero hindi ang kagalakan. Bakit ko po ito sinasabi? Kasi po ang totoong may kagalakan ay yung naniniwala na ang Diyos ang may control ng iyong buhay, na inangkin ka niya unconditionally at bilang Panginoon ng iyong buhay, alam mo na siya ay gumagawa ng pinakamabuti sa anumang kalagayan at pangyayari sa buhay mo. Amen po ba? Yun po yung kagalakan. Alam po natin na siya ang may control. At inangkin niya tayo unconditionally. Wala na tayong magagawa pa pinakamabuti para tanggapin tayo. Tinanggap niya na po tayo. Hanggang doon sa pinakamasamang kasalanan na nagawa natin. At alam natin na yun ang ginawa ng Diyos sa atin. At bilang Panginoon na iyong buhay, alam mo na siya ay gumagawa ng pinakamabuti sa anumang kalagayan, worse man yung kalagayan na yon at pangyayari sa buhay mo. And you still have that joy. Si Warren Wiersbe po, kanya pong pinamagatan niyo isa pong komentary niya doon sa Book of Philippians. Ang sabi niya pong ganon, be joyful. Andiyan ba yun? It beats being happy. Be joyful. It beats being happy. Ang sabi niya pong ganon doon sa book niya, his point was that happiness, pakinggan niyo po, no? Happiness depends upon happenings. Depends upon happenings. If the things that happen in your life are positive and pleasurable, you'll be happy. Ay, ang saya ko ngayon. Tumanggap ako ng bonus. Ay, ang saya ko ngayon. Sinagot ako na aking boyfriend. Girlfriend pala pagka lalaki. Hindi, sample lang naman eh. Boyfriend ba sumagot? Ay, ang saya ko ngayon. Dahil nagkaroon kami ng party. Happenings eh. It depends on happenings. If the things that happen in your life are positive, pleasurable, you'll be happy. Maliban na lang kung ikaw ay laging nega. Di ba ba? Yung like, yan. Ay, hindi naman totoo yan eh. Wala, hindi kasama yun. Exempted yun sa pinag-uusapan nating happiness. Happiness fades quickly, but joy is designed forever. Forever. Mga kapatid, ano po bang sukatan ng inyong kagalakan ngayon? What is your joy quotient? Ano po ba ang sukatan ng inyong kagalakan? Hindi po natin pinag-usapan ito kung kayo nakangiti ngayon at fake ang ngiti mo at sinasabi mo, okay lang ako kahit nasa masama ng loob ko sa nangyari sa buhay ko. Hindi yun ang pinag-usapan natin. Hindi yung pinag-usapan natin dito, okay lang ako kahit na hindi ko na-fulfill yung gusto kong magawa ngayong linggo to, hindi nangyari. Okay lang sa akin yon, pero nakangiti ka lang. Mga kapatid, hindi po yung pinag-usapan natin dito. Ang pinag-usapan natin dito ay, okay ba kay ni Lord?
Okay ba kay Lord? Wala ka bang trust issue kay Lord? Kahit na hindi lahat ay naayon sa plano mo sa buhay mo, alam mo bang may ginagawa siya? Ang pinag-usapan natin dito ay yung may nakikita ka pa bang magandang posibilidad sa isang sitwasyon sa gitna ng mga kasamaang nangyayari? Ang pinag-usapan natin ay yung ready ka ba o kaya mo bang offer ng word of encouragement sa iba batay sa sariling karanasan ng pagiging tapat ng Diyos sa iyong buhay. Sa gitna ng mga problema na nasa paligid mo, can you still offer a word of encouragement? Ayon doon sa karanasan mo sa Diyos. Kung hindi na tayo marunong pang mag-encourage, sabi na, hindi na. At may nagsabi sa ating problema, ay ganito ang aking buhay ngayon. Sabi natin, pare-pare lang tayo. Minsan nga ako, ayaw ko na maniwala sa Diyos eh. Huwag ka na magsalita. Wala kang kagalakan. At wala kang dapat i-celebrate. Because celebration is a celebration of joy. May galak. At tiyak na mga Jewish, mga Hudyo na nagsettle, naggalak sila dahil natapos na ang wall, ang bakod. Ngunit higit sa lahat, sila po ay nagagalak. They are full of joy. Dahil alam nila ang pagmamahal, pagtanggap, pagpapatawad at presensya ng Diyos ay kanilang naranasan. Yun po yun. Naranasan nila lahat. Imagine, binabalik na ulit sila ng Panginoon. Tinanggap na ulit sila ng Diyos. Pinagkakatiwalaan na ulit sila ng Diyos. At pinatawad sila ng Diyos. Kaya nandiyon, naroroon pa rin ang mga kaaway. Hindi pa rin po natapos. Andun pa rin ang mga kaaway sa kanilang paligid. Ang ekonomiya nila ay magulo pa rin. Sila ay nasa ilalim pa rin ng kapangyarihan ng isang foreign king, si Artaxerxes. At pero puno pa rin sila ng kagalakan sa kanilang selebrasyon. And that is joy. Hindi nakabase kung anong meron sa paligid mo at kung anong meron ka, nakabase kung anong meron sa loob ng puso mo. It depends on what is in your heart. That is intrinsic because of God's goodness. Tandaan po natin, godly celebration always includes joy and thanksgiving. And let's talk about thanksgiving. Sa Nehemiah chapter 12 verse 31, sabi niya ganon, "Then I brought the leaders of Judah up unto the wall and appointed 2 great choirs that gave thanks." Magpapasalamat. One went to the south on the wall to the dung gate. Thankfulness is closely related to joy. In fact, it is virtually impossible to have one without the other. Kung wala kang pagpapasalamat, wala kang kagalakan. Tama po ba? Kung kayo may kagalakan, mayroon kang pinagpapasalamat. Kahit na sabihin natin na ang daming problema sa paligid mo at sinabing ganun, bakit nagagalak ka pa rin? Nagagalak ako kasi alam kong may ginagawa si Lord. Nagagalak ako kasi ako iniligtas ng Panginoon Yesus. Nagagalak ako kasi pinagtitibay niya ako kahit na sa gitna ng mga problema. Nagagalak ako kasi siya yung kumakausap sa akin sa araw-araw. Yun po yun eh. Mayroon pong pasasalamat lagi. Nagpapasalamat ang mga Israelita sa panahon ni Nehemiah at hindi mahirap kung isipin kung anong kanilang pinagpapasalamat. Mula pa doon sa Nehemiah chapter 1 hanggang dito po sa chapter 12, makikita po natin ang dami nilang pagpapasalamat. Sila itiyak na nagpapasalamat sa pagkilos ng Diyos sa puso ng hari ng Persia na si Artaxerxes na nagbigay daan sa buong proyektong ito. Kalawa po, sila ay nagpapasalamat sa proteksyon ng Diyos na nagbantay sa kanila habang sila ay naglalakbay mula sa Babylonia pabalik sa lupang pangako. At habang sila ay nagtatayo ng templo at pader sa gitna ng pambabatikos ng kaaway.
Nagpapasalamat din sila dahil sa godly leadership ni Ezra at Nehemiah. Alam niyo po ba doon sa contribution? May contribution po para doon sa mga leaders, kay Ezra at saka kay Nehemiah. Grabe yung kanilang pasasalamat that they gave a special gift doon po sa mga lingkod na yon ng Diyos. At alam niyo po ba, kapag dito po sa church, pinagpapala rin po mga lingkod ng Diyos. Paminsan-minsan po, mayroon din pong nag-aabot at nagpapasalamat. At gaano kadalas ang minsan? Madalas po minsan. Kapag ang isang tao ay natutong magpasalamat sa Diyos, they will not only bless God, but they will bless the people. Andun po. Nagpapasalamat sila doon sa kanilang unity at kooperasyon na nanatili sila sa kanilang pagtatrabaho, kasama ng kanilang pamilya sa kabila ng panganib at pag-aalala. Napakaraming pasasalamat. Mga kapatid, bago po ba kayo pumunta ngayon dito to celebrate and worship God, marami ba kayong pasalamat sa puso ninyo? Pag marami tayong pasalamat sa ating mga puso, may kagalakan tayo. At kung tayo may kagalakan, masarap tayong sumamba. Papasalamat. Alam niyo po, kailangan natin ang tamang celebration to express joy and thanksgiving to God. At alam ng mga Hudyo kung paano ito gawin. Mayroon silang choir na umaakyat sa pader at naglalakad habang nagpupuri at umaawit na nagpapakita ng kalayaan sa pagsamba at papuri na hindi natin madalas makita sa church. Imagine mo yun, umakyat sila sa pader. Dalawang great choirs yun at salubungan yun na nag-aawitan sila dun sa pader. Alam mo, naisip ko minsan, Pastor Willie, celebration natin sa 50th, di ba? Next year, 50th na. Ano kaya yung ating pong choir doon sa bubong, patayuin natin doon? Parang hindi kayo papayag, ano? Celebration, hindi nangyayari yun. Ito pong choir ni great choirs po ito. Talagang naroroon sila sa pader. At wag niyo naman sabihin sila ay bumabalan sa pader. Baka naman gaganon lang. Hindi po, ang pader po, kung isipin po ninyo ang pader ay 26 feet ang lapad. Malapad po yon, parang isang kalsada na. Ang lapad niya, 26 feet. At ang taas niya po, ang sabi po ng mga archaeologists, yung lapad ng pader ay yun ang taas ng pader. So malaking-malaki po talaga yung pader. At kayang-kaya talaga magkaroon ng choir doon. At yun ang ni-repair. Actually, ito po ay, ang nag-build po nitong pader na ito ay si King Hezekiah in preparation for the Assyrian invasion. Siya po ang nagtayo nito. At nasira at ni-repair ni Nehemiah. At si Nehemiah, kaya rin po pinatayo yung mga choir na yun doon sa pader. For what reason? Bukod doon sa masarap magsigawan at ipagkalat sa buong lugar nila na sila'y pinagpala ng Diyos. Isang dahilan ay para sabihin kay Tobias, hindi babagsak ang pader. Dahil si Tobias mismo nagsabi na isang fox lang o lobo ang tumalon dyan, bagsak yan eh. At kitang-kita po natin dito kung paano po nila pinahayag yung kagalakan nila. Tumungtong sila sa pader, nag-awitan sila, at sabi pong gano'n, rinig na rinig ito sa malayong mga lugar. Sumasalungat po yon sa sinabi po ni Tobias. Gusto ko pong I would like to close doon po sa tatlong katotohanan that come out today's message na dapat lang po natin ulitin. Una, dapat magpakita ng tunay na kagalakan ng mga Kristiyano. Mga kapatid, punong-puno na po ng kalungkutan at galit ang mundong ito. We need to show them what joy is. Hindi lang masaya. Kailangan po may kagalakan tayo.
Hindi ko ibig sabihin ang kagalakan nating tuwing linggo na umaga, kundi ang kagalakan natin araw-araw. Hindi ibig sabihin ito na hindi na tayo dapat malungkot, hindi na tayo dapat umiyak. It means that when all is said and done, the people around us should know that we recognize the sovereignty of God. Umaasa tayo sa Kanya. And we believe the last chapter of human history or our history is going to be good. At the end of the day, may ginagawa si Lord. Mayroon po ako isang malaking katanungan nung pong panahon ng bago mag-eleksyon. At sabi ko gano'n, may pag-asa pa ba? May pag-asa pa ba? Minsan, ang tanong ko, alisin natin sa equation si Lord. At mag-isip tayo ng isip tao, isip sarili. At titignan natin ang ating bansa na hindi gagawa si Lord, may pag-asa pa ba? Parang hirap sagutin. Pero kapag nilagay natin si Lord doon, sa gitna noon, ano man nangyayari sa paligid natin, politically, economically, we believe may pag-asa. At nandun ang gagaling yung ating pong kagalakan. Doon kay Lord, hindi doon sa circumstances. Hindi dahil meron ng biko. Biko, ano yun? Biko Soto. Hindi dahil meron ng Robredo. Hindi dahil lang meron ng mga Kristiyano. Ang pag-asa natin ay na kay Kristo. Salamat, may tinatayuan si Lord, may nire-raise siya mga people. Pero sabi nga ganun ni Biko Soto, hindi ako Savior. And that's a good attitude. Wala tayong messianic syndrome. Hindi tayo ang tagapagligtas. Pero yung kagalakan natin, napakahalaga. Pangalawa po, nakakahawa ang joyful spirit. Nakakahawa. Nung pong panahon ng COVID-19, ang lakas makahawa ng sakit. Kaya kailangan magtakip tayo. Sa lahat ng nakakahawa, ito pong masarap ihawa. Di ba? Ito yung masarap ihawa. Kung may contagious man, pabayaan natin na itong nakakahawa. Alam niyo po, si Nehemia, isang tao na puspos na kagalakan at nahawa ang buong lungsod sa kanya. Halos lahat ay nakikiisa sa pagpupuri, pagsamba, pagkanta, at pagbibigay dahil may isang tao na handang ipakita ang kanyang tiwala sa Diyos. Isa lang siya, si Nehemia. Mula sa kalungkutan sa mukha ng hari hanggang kagalakan sa pagse-celebrate ng kabutihan ng Diyos. Pangatlo, ang kagalakan ay hindi nakadepende sa mga nangyayari sa labas, kundi sa kung ano ang nasa loob. Alam kong hindi laging maayos ang buhay natin. Hindi pa laging maayos. May malalaking problema na hinaharap ang ilan sa atin. May kakaibang tao na kailangan nating harapin araw-araw. Lalo na sa ating trabaho. Ay, papasok na naman ako, makikita ko na naman itong taong to. Ay, nako. Sisirain na naman itong araw ko. Hindi po nakadepende kagalakan sa nangyayari sa labas, kundi ano nangyayari sa loob. Bago ka ba lumabas ng bahay, have you talked to God? Have you made peace with God? Nakipag-ayos ka ba sa Diyos? At kung nakipag-ayos tayo sa Diyos, then God will arrange everything. God will fix everything for us. May mga kakaibang tao na kailangan nating harapin palagi. May takot tayo sa kinabukasan, sa ating kalusugan, financial, sa trabaho. Lalo na po kami mga senior citizen. Nag-aalala kami sa aming kalusugan. Hindi mo ba? Nag-aalala kami hindi lang sa kalusugan, sa gastos. Para manatili kang malusog. Nag-aalala kami sa hospitalization, sa hospital. Nag-aalala kami sa maraming mga bagay bago pa man kami kunin ni Lord.
Kaya ang kadalasan marinig nyo kapag ang isang matanda ay nahihirapan, sabi nga, kunin na lang ako ni Lord ng parang natutulog na lang. Pagtulog ko, wala na. Ibig niya lang sabihin, walang gastos. Nag-aalala tayo. Kung may pag-aalala, mga bata-bata, may pag-aalala, mga matatanda. Pero sabihin ko po sa inyo, napakahalaga na makita natin that God is in control. We can face it all with joy. Manghawa tayo. Huwag tayong mangawa. Pag ngumawa, manghawa po tayo. If we know that God is in control, we can face it all with joy. Celebrate. Yan po. Celebrate. Let's celebrate, mga kapatid. When you enter the house of the Lord, celebrate. Napakahalaga po nun. We need to do more of it. We need to experience and share the joy of the Lord more. Kailangan nating laging may ngiti sa ating mga mukha o sa ating mga labi. Asan po yung mga ngiti sa inyong mga mukha at sa inyong mga labi? Kailangan natin laging may ngiti. Masiglang ating mga hakbang, lalo na kung papunta ng church, to celebrate and worship the Lord. Pagka naglalakad ka, papunta sa church, para bang nagbabounce ka na, ako, dati na ako nagbabounce, ano po, parang naglalakad ka na, parang ang saya-saya mo. Kasi papunta ka na naman ng church. It's not a burden. It's a joy. Minsan nga lang pag linggo, eto na naman tayo, linggo na naman. Alam niyo po, babalikan ko. Kung tayo po ay nilinis ni Lord, kung tayo po ay may sakripisyong ginagawa, kung tayo po ay faithful sa atin pong pagbibigay kaloob sa Diyos, we're happy to come and celebrate. Meron tayong laging nakahandang word of encouragement sa ating mga labi. At isang puso nagpapasalamat na lahat ay nakabatay sa tiyak na kapanatagan that God is for us. And it's worth to celebrate every day of His goodness. Amen po, mga kapatid. Amen. Pray po tayo. Let's pray. Lord, salamat po. Totoo po yun, Panginoon, na hindi po madaling mag-celebrate, lalo na po kung meron pong hindi magandang nangyayari sa loob ng buhay namin. Pero Panginoon, salamat po for just teaching us this morning. Nire-review mo kami. Bibigay ka ng instruction, Panginoon. Pero higit sa lahat, kung kami man po ay nasaktan na review, Lord, laging may paalala sa amin na napakahalaga ng kagalakan namin bilang mga tagasunod mo. Ito po yung nakakahawa. Ito po yung nakakatuwa, Panginoon. At ito po yung lagi nakikita ng mga tao pagka tumitingin sa amin ng mga mananampalataya. We have a different kind of joy. The joy that comes from you. At Lord, ang aming pong dalangin, patuloy ka maluwalhati sa aming pong pagsamba. Maalala namin ito lagi, Panginoon, that we have the right to celebrate. Kami pong mga mananampalataya, kami na sumusunod sa iyo, lagi pong may karapatang sambahin ka, luwalhatiin ka, awitan ka, na may kagalakan sapagkat ikaw ang unang gumagawa sa aming mga puso. We thank you, we glorify you, and we celebrate you, Lord, this day. In Jesus' name, Amen. Tulad po ng mensahe, ang sabi po, let us rejoice. Sabihin nyo nga po sa inyong katabi, let us rejoice in the Lord. Opo, at ano man ho ang ating pinagdaanan, opo, ano man ang ating pinagdaanan at pagdadaanan pa, ano man ang resulta sa lahat ng sitwasyon na nangyari sa ating buhay, ang Diyos pa rin ang may control. Ano po ang sikreto? Let us rejoice in the Lord always. Sa mga pinagaling, sa may mga sakit, let us rejoice. At doon sa meron pang mga problema, let us still rejoice. At sa mga darating pang problema, let us rejoice. Opo, nais ko pong basahin bago po manalangin ang isang paalala. But you are a chosen people
royal priesthood, a holy nation, a people belonging to God, that you might declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. Apat na pangako for us to rejoice in the Lord. Let us pray. Ang pagpapala po, Panginoon, at ang biyaya na ibinigay niyo po sa amin sa pamagitan ng pag-aawitan, sa mensahe na amin narinig, maging hamon. Magpaalala sa amin, tuwi-tuwi na ang paglilingkod at ang kagalakan nito ay bunga ng dahil sa inyo lamang. Let the joy of the Lord be our strength. In Jesus' name, Amen. Because your showcase an attraction for you, that others may see who you really are and what you can do. And once they know you, they will love and serve you. God, oh our God, bless the world through MCM as we gather to grow and scatter to sow. Your kingdom be established in our hearts and in our homes. God, yes, God, bless the world through us. Let us be your service arm, now disciples, later disciples, for quality living and abundant blessings, proven different as people of hope, of love and of faith. God, oh my God, bless the world through MCM as we gather to grow and gather to sow. Your kingdom be established in our hearts and in our homes. God, yes, God, bless the world through us. We want to be your sharing partner. Oh Lord, going places, meeting people, showing them your love and salvation, telling them it's right. We celebrate life. God, oh God, bless the world through MCM as we gather to grow and gather to sow. Your kingdom be established in our hearts and in our homes. God, yes, God. Oh God, yes, God. Oh God, yes, God. Bless the world